Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Love9 TV. Katalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo yung ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawa ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Mindez, Cavite kung saan meron po tayong bagong video presentation, isang residential farm resort. May total lot area po ito na 3,142 square meters. Meron po itong main house na may 6 bedrooms, 4 toilet and bath, 6 carport. Then meron pong guest house, playground, swimming pool, CCTV, fully fenced na po itong buong property, at meron pong mga fruit-bearing trees sa palibot ito. Bago po natin i-check yung main house, ay check muna natin itong mga structure. Dito po ay may stock room, then may caretaker's house, at sa likod po nito ay malaki pa ang open space na pwede nyo pang lagyan ng kung anong mga pwedeng magamit dito sa resort. Yan naman po kung gusto nyong ipagpatuloy ang operation ito. Pero kung hindi naman, pwede naman pong lagyan ito ng garden or pa-landscape nyo ito para maaliwalas din. Tanggalin po yung mga lumang structure. Okay, lipat po tayo. So, dito po ay may half basketball court. Then, dito naman yung access na papunta sa swimming pool. Ito pong natatanaw nyo, yan yung main house. Na mamaya po, ikutan natin yan. Nandito na po tayo sa poolside. Meron pong adult and kiddie pool. Maayos pa naman po yan, sadyang hindi lang nila ginagamit sa ngayon. So, kulang lang dito ay lilinisin nyo lang, then okay na. Then, dito po sa side ay meron pong kabana. At mula po dito sa poolside ay matatanaw nyo yung side view nitong bahay na may terrace sa taas nito. Then, ito po yung tinutukoy ko na kiddie pool. So, meron na rin pong net para yung mga dahon ay hindi na malalaglag mismo sa swimming pool. Ito po pala yung side view nitong bahay. Naka-brick stone ng itong lower part. Then sa taas, maayos naman ang pintura. So far, wala naman po kayong ipapagawa dito. So, konting ayos lang nitong mga landscape. Balik po ulit tayo dito sa half basketball court. Then yan po yung guest house. At meron pong another structure dito na entertainment area. Or pwede rin pong multi-purpose hall. May steel matting po sa palibot ito. Then may kapis. Window design. Maayos naman ang bubong. Then naka-tile flooring. Then naka-brick stone design ng wall. Sa dulo po ay may bar countertop. Wine and glass holder. May pass-through window dito po sa kitchen area. So malaki naman ang espasyo nito. Sa ngayon may mga kagamitan po at hindi natin mapasok ito. Then may billiard table. At lalabas po tayo. Yan po ulit yung guest house. Then meron pong hagdan dito na concrete staircase. Then metal railing. So ito po ay supposedly view deck. Pero kung gusto namang gawa ng another room dito, pwede naman po. Kasi design po ito for second floor. Buhos naman po yan. Baba po tayo. Yan po yung access door. Yan sa first door nitong guest house. So, ito pong structure na to ay meron pong 3 door na kompleto po yan. May kwarto, may living area, may kusina, at toilet and bath. So, check po muna natin itong unang pintuan.
o first door nitong guest house. Ito po yung living area, naka-tile flooring. Then, meron po itong kwarto. Ito po yung first bedroom. Then, dito naman yung second bedroom na may sliding glass windows. So, as is where is po ito, what you see is what you get. Then, dito naman po yung dining area. At ito po yung tinutukoy ko kanina na access door na malapit dito po sa hagdan, papunta sa roof deck. Diyan po tayo galing kanina. Then, meron pong storage area. So, mula po dito sa dining area, meron po itong kitchen na may countertop, stainless sink with faucet, at may sariling toilet and bath din po ito. Maayos naman ang toilet fixtures, from floor to ceiling po itong tile bathroom wall, at may hot and cold shower. Then, towel holder. So, ito po ulit yung dining area. Then, madadaanan yung dalawang bedroom, yung living area, at lalabas po tayo dito. Paglabas nyo po, matatanaw yung basketball court, then yung way papunta sa swimming pool. Ito naman po yung second unit na guest house. So, iba naman po ang disenyo nito. Malaki ang living area. Then, ito po yung hallway na papunta naman sa kwarto o bedroom. Although, isa lang ang kwarto dito pero malaki naman po siya. At dito naman po yung kitchen. May kitchen countertop, stainless sink, at may sariling toilet and bath. Maayos naman toilet fixtures, naka-tile bathroom wall, at may bathroom sink at shower. So, yan po yung kwarto at ito naman yung living area. Then, ito po yung main door. Labas po tayo. Dito naman po yung third unit ng guest house. Ito po yung living area. Naka-tile flooring, meron pong sliding glass windows. At ito po yung hallway. Ito naman po yung kwarto. At naka-tile flooring na rin po ito. Okay, labas po tayo. So, dito naman po yung toilet and bath. Maayos naman ang toilet fixtures. May bathroom sink, water closet, naka-tile bathroom wall, at may shower. Lipat po tayo dito sa kabilang side nitong third unit. May access door po ito na papunta naman sa kitchen. Medyo pagawain na po itong kitchen cabinet. At dito naman po ay may steel gate na may access naman po ito papunta dun sa harapan mismo ng guest house. So, yan po yung perimeter fence. Paikot po yan sa buong property. At mula po dito ay matatanaw na natin ang swimming pool at yung main house. So, galing po tayo dito kanina. Ito yung third, second, at first unit ng guest house. Then, yung entertainment area. Ito po yung basketball court at yan po yung multipurpose hall. So, galing na po tayo dito kanina. Ito po yung swimming pool. May adult and kiddie pool. Then, yung cabana. At ito naman po yung main house. Pero, bago tayo pumasok dyan, check po muna natin yung pump room. So, working naman po ito. Sadyang nag-stop operation lang po sila. Gawa ng may iba na silang pinagkakaabalahan. So, yan po yung setback sa likod ng bahay. At galing na po tayo dun kanina sa may garahe. At yun po yung stock room. So, ito pong main house ay may access papunta dito sa may pool side. Yan po, tunghayan nyo po ulit itong swimming pool. Bago tayo pumasok sa loob, ay check natin itong kubo. Ito namang pong kubo ay
May screen na sa palibot ito. Then may aluminum screen door. So far, maayos pa naman. At pati bubong nito. May dalawa pong access door. Itong kubo. Ito po yung pangalawang pintuan. At dito naman po yung entertainment area na galing na tayo dyan kanina. Then dito po ay meron pong garden. So, pwede po kayo mag-alaga ng ibon dito. Actually, tinanggal lang nila yung mga alaga nilang mga hayop dito. Ito po yung pathway na papunta naman sa playground at may access papunta sa driveway at guardhouse. Ito po yung playground. Then, dito po sa likod ko ay yung mismong driveway mula sa main gate. Para po sa mga nag-skip ng video, ito po yung para sa inyo. Ito pong property ay nasa Mindes, Cavite. May total lot area po ito na 3,142 square meters. Meron pong adult at kiddie pool. May main house na may 6 bedrooms, 4 toilet and bath, at meron pong guest house na 3 units. Check na po natin itong main house. Nandito po tayo sa porch. At tungkol naman dito sa mga antiques na kagamitan, ay wala pong nabanggit kung kasama po yan. Pero kung maibigan nyo po, pwede naman nating i-negotiate yan. So, ito po yung main door. May aluminum screen door. Then, French door design. Ito po yung receiving area. Naka-high ceiling. Then, sa dulo po ay may sliding glass window. Dito naman po yung living area o salas. Meron po siyang glass windows. Then, tile flooring. Maayos pa naman itong pintura ng ceiling at wall at high ceiling din po siya. So, ito naman po yung first bedroom. Kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, ito po yung para sa kanila. Naka-ceiling cove design, may glass windows. Then, meron na rin pong wardrobe dito sa may pintuan. Then, naglagay po sila ng countertop para hindi na nga pumunta naman sa mismong kusina. Then, sa taas po ay may wall-mounted cabinet. At dito naman po sa harapan nitong countertop ay meron pong common toilet and bath. Naka-aluminum bathroom door. Maayos naman ng toilet fixtures. At ito po yung naka-tile bathroom wall. Palitin na rin po ang vanity mirror. At dito naman po yung curved stairs. At yan po yung second bedroom. Then sa ilalim po nitong curved stairs ay meron pong spasyo na pwedeng gawing understair storage. So may mga kagamitan po sa loob, hindi natin mapasok. At dito naman po yung pangalawang living area. Then ito po yung double wooden door na may security grill. Ito po yung kaninang pinakita ko sa inyo na may access papunta naman dyan sa swimming pool. Okay, balik po ulit tayo dito sa pangalawang living area. Napakaganda po ng disenyo nitong ceiling. At mula po dito ay check natin yung formal kitchen. Meron po itong kitchen countertop, kitchen window, then naka-tile flooring, may wall-mounted kitchen cabinet and drawers, at storage ng kitchen utensils. Dito naman po ay may common toilet and bath. At sa tapat po nito ay yung maid's room. Pero sa ngayon, ginawa po nilang stock room. Kaya punong-puno po ng mga kagamitan. Dito naman po yung dining area. Then meron pong ceiling fan sa taas ito. At may access door papunta sa garahe. Then yan po yung another bedroom. May natutulog. Hindi natin mapasok ito. So ito po yung tinutukoy ko na access door na papunta sa
covered carport. Naka-brickstone ang flooring. Then maayos ang bubong. Actually, galing na po tayo dito kanina. So, balik ulit tayo dito sa dining area. Yan po yung maid's room. Then, ito po yung formal kitchen. Ito po yung living area. At aakyat na po tayo dito sa curved stairs kung saan wooden ang balustre, wooden staircase, at handrail. Then, metal po ang railing nito. So, nandito na po tayo sa second floor. Ito po yung hagdan na papunta sa attic o panic room. Pero hindi natin matcha-check yan kasi may mga personal na gamit po sila sa taas nito. So, yan po ulit yung hagdan. Then, ito po yung family area. Napakalaki po nitong espasyo. Then, meron pong double French door design na may access naman dito sa balkonahe. At mula po dito ay matatanaw naman ang adult and kiddie pool. So, ito po ulit yung family area. Check po natin itong mga kwarto. Yan po yung first bedroom. Naka-solid wood door. Then, sa spasyo, malaki po. May dalawang sliding glass window. Meron pong from floor to ceiling na wardrobe o wooden wardrobe. Then, ito pong sliding glass window ay matatanaw naman dito yung poolside. Okay, balik po ulit tayo dito sa loob. So, mula po dito sa first bedroom, meron pong access door para hindi na umikot papunta sa common toilet and bath. So, ito po yung shower area na naka-tile bathroom wall at may bathroom window. At dito naman sa kabila yung toilet mismo. Na maayos naman ang toilet fixtures. May water closet with bidet at bathroom sink. At dito na po tayo sa hallway. So, yan po yung family area at yan yung first bedroom. Then matatanaw natin yung access door papunta sa terrace. Ito naman po yung second bedroom o yung master's bedroom. Meron po itong sariling living area. Then sa dulo po ay may malaking glass window, may chandelier, naka-tile flooring. Napakalaki po ng espasyo nito. Ito yung main room. Dito po sa kabilang side naman ay pwede po itong gawa ng bathroom. Dito naman po ay may access door papunta naman sa balkonahe. Ito pong side na to ay yung pump room at yung stock room. Then dito naman sa side na to ay yung mismong garahe. So balik po ulit tayo dito sa loob. Okay, labas po tayo para check natin yung ibang parte nitong bahay. Then another family area. Kaya kung big family po kayo, pasok na pasok po ito sa inyong requirements. Ang dami pong spasyo. Then dito naman po ay another bedroom na malaki din po ang espasyo nito. Meron po itong dalawang glass windows. Then may wardrobe, may study table, at display cabinet. So ito po yung last bedroom. At ito naman po yung balkonahe o terrace na matatanaw natin dun sa harapan ng bahay. Yan po yung balkonahe mula dun sa kabilang kwarto. So meron po itong mga garden set at naka-tile flooring. And mula po dito, matatanaw nyo naman yung driveway at playground. Then sa dulo po ay yung main gate.
Okay, maisingit ko lang po. Dito po sa loob ng property ay meron pong mga fruit-bearing trees gaya ng mangga, langka, rambutan, marang, star apple, at marami pa pong iba. At sa elevation naman, above sea level, ay 1,637 feet. Ito po yung nasa mataas na lugar. Okay, sa distance, location at travel time portion na po tayo. Mula po sa bayan mismo ng Mindez, kung saan kumpleto na po doon gaya ng public market, groceries, convenience store, remittance center, school, church, at iba pang business establishments. Ang distance is 2.4 kilometers at ang travel time is 7 minutes. Mula naman po sa Mindez Specialist Medical Center o hospital, ang distance is 1.7 kilometers at ang travel time is 5 minutes. Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo, yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Mindez Crossing, ang distance is 5.1 kilometers at ang travel time is 11 minutes. Kung manggagaling naman po sa Tagaytay, ang distance is 9.8 kilometers at ang travel time is 19 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Bypass Road, ang distance is 4 kilometers at ang travel time is 10 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 71 kilometers at ang travel time is 1 hour and 39 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 29 million pesos net. Ibig kong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin, nasa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user naman, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po kaming Facebook page na Nov9 TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9 TV channel at Nov9 TV Listings. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayo mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming alok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.